tourism? How well do you know politics? In this vlog, we will be explaining the importance and impact of politics. Welcome to Double T and Double P! Tourism Talks Politics Podcast. Here in Tourism Talks, we are your speakers. You can call me Ate Iza, Ate Sheila, and Ate Yumi! Yes! So sa Tourism Talks, we are going to talk about politics or mga topics na related sa politics as tourism student. So we have set of questions here. So our first question is for Ate Isa. For you, what is politics? So a little background muna before I answer. Politics came from the ancient Greek word politika, which means set of activities in the politics or within the societies under the government. So yung politics naman for me is how the people live within the society, which set by the rules, the power, and the resources na sineset ng ating government. So here in the Philippines, we have democracy, or yung mga tao is may rights sila to raise their voice or to raise their concerns within the government. Next question is for Yumi. So, as tourism students, so tayong tatlo, how important is politics to us? Well, since tourism students nga tayo, mahalaga na maunawaan natin kung ano ang politika. Well, siguro dahil nga na rin na nasa tourism industry tayo, na ito yung may malaking impact. Okay, yung politics kasi may malaking impact sa atin kasi yung patakaran ng gobyerno tulad ng visa at buwis at sa pagpapaunlad ng infrastruktura at promotion sa turismo sa ibang bansa, sila yung nag-i-improve, sila yung tumutulong para lumaki palalo yung tourism. Tapos, di ba meron tayong Department of Tourism. So, as tourism students, may mga student kasi na gustong pumasok sa Department of Tourism or DOT. So, yung DOT is under din siya ng government. So, very political din siya. Kaya, parang mahalaga na bilang tourism, may alam tayo kung paano gumagana yung politics. So, our next question naman is, meron tayo ditong part ng council or former mayor namin. So, for us, syempre, pasok na siya as politics sa school. So, tatanungin natin siya, ano yung naging experience niya sa pagiging mayor or sa pag-handle? So, syempre, bilang former mayor and also naging part na rin ng council, bilang baguhan, hindi naging madali para sa akin, pero mas natutunan ko kung paano maging responsable sa lahat ng gawain and also makinig sa mga kapwa natin estudyante. And yung part ng pagiging council kasi is hindi lang naman siya patungkol sa mga gawain sa school, kundi para na rin sa tungkulin mo bilang isang leader ng isang section, halimbawa, na kung paano mo mas magagampanan yung inyong mga trabaho and kung paano mo mapapakinggan yung mga hinaing ng bawat ng kapwa mo estudyante para sa ikauunlad ng inyong Section. section. So, bilang former senator, governor, mayor, and chairwoman na din. Yes. So, pinupag ng tao na to. So, naging part din ako ng council. So, para sa akin, mahalaga siya kasi for me kasi ang position is hindi lang para sa title or dahil lang gusto mong matawag na mayor ka, senator ka, ganon. Dapat as a leader, you should lead, 'di ba? Nasa word na itself yung leader, you should lead for the better ng nasasakupan mo. Yes. So dapat pag naging leader ka din, ready ka for critics kasi syempre yung tingin sa iyo ng tao is hindi ka naman nila kilala. So ang nakikita lang nila or ang papaniwalaan nila kung ano yung naririnig nila. One-sided. Oo, di ba? As leader, dapat ready ka sa mga ganong critics. Pero tapos naman na kami doon kasi former na nga kami. Kasi umalis na kami. Wala na nga problema. Wala na, ayaw niya. Tapos na. Pero di ba ikaw nag-lead ka din pag sasayaw? So, very, very controversial lang politics kasi pag nag-lead ka, para ka na din pumasok sa politics. So, para sa'yo, pag nag-lead ka naman sa mga sayaw, di ba? Sa star model, ikaw yung leader sa babae. Diba? Sa babae. Yun. Ano yung mga naging experience mo sa Well, pag-lead? sa akin, kailangan talaga pantay yung pananaw mo sa lahat, walang bias, parang walang labis, walang kulang. Kasi nga, kapag may labis,
sasabihin nila bias ka. Pag Oo. may kulang, lack ka naman Oo, sa kung ano. kulang mo naman. Di ba? Kaya dapat talaga pantay. Pantay as leader. Yes. So next, ito yung pinaka-controversial question na meron kami. Kung papasok ba kami sa politics? Ang sagot namin ay Hindi no! Hindi. No. Hindi mo kami papasok ng politics. Sobrang hirap ng politics. Kasi sa school pa lang, di ba, pag nag-lead ka sa school, ang hirap na. What more pa kung sa society na natin or sa bansa na natin, di ba? At saka ang daming opinion ng mga Oo, di ba? Kunwari, kahit magaling kang leader, kung yung mga ka-member mo hindi agree sa'yo, di ba? Yes. Magkakaroon kayo ng conflict. siraan pa ng pagkakaibigan. Oo, di ba? Oo. Aside doon, pwede mo magkasiraan ng mga relasyon na meron Yes. tayo. Kaya parang di na lang kami papasok ng politics. Wag na lang. Magiging mamamayan na. Oo, tama. Magiging mamamayan na lang kami. So, since hindi kami papasok ng politics, meron tayong i-interviewin na ano siya sa politics, member siya ng politics. So, a little information about her. She is the youngest sangguniang barangay member ng Barangay Poblacion Norsegueray. So, stay tuned dahil magkakaroon na kami ng interview sa kanya. Bye! Ako po si Kagawad Silin, Maninas, Valenzuela. Ako po ay isang sangguniang barangay member or kagawad. Ang hawak ko pong committee ay Committee ng Tourism. Gano'n na po kayo katagal nag-serve sa inyong barangay? First termer kagawad po ako. Ako po, 2 taon na mula nung nahalal po kami noong October 31, 2023. At ako po pala ay ang pinakabata pong member dito po sa amin sa Sanggunian. Banggit ko po na kayo yung pinakabata. So, ano po or sino yung nag-influensya po sa inyo para pumasok kayo sa politics? Actually, nagkaroon ako ng interest sa politics. High school pa lang. Nagsimula ako sa pagiging student government officer. Pero kung gusto ang tinatanong mo is tao, kung sino talaga naka-influensya sa akin, ay si former councilor Junjun Saplana ng ating bayan. Siya po ay nakapagtapos ng kanyang term, kumbaga nakapag 3 terms, tsaka isa siyang batang mambabatas din. So, doon pa lang, na-inspire niya ako na kahit hindi ako maging kasing galing niya, basta gusto ko maging katulad niya. Okay. Ano na sa'yo parang natural na siya? Tsaka kasi medyo naging close din kami nung tumakbo siyang board member. Ano po, bilang pinakabatang barangay kagawad po dito sa barangay, ano po yung mga challenges na hinarap nyo sa posisyon? Sa katunayan, ala naman. Kasi normal naman sa isang sanggunian ang nagkokontrahan. Kasi nagpapalitan kayo ng opinion sa mga bawat projects na nilalatan nyo, gano'n. Pero hindi naman porket normal lang kontrahan, laging gano'n. Kumbaga, syempre, mag-limit pa rin tayo sa dulo para po yung nagagawa. Baga never pong naging age. Hindi naman. Actually, kung tawagin nila akong bunso. Parang advantage and Ano po yung pinakamalaking realization mo nung pumasok kayo sa politics? Hindi. Sa Or totoo, naging realization mo nung pumasok kayo? hindi pala biro. Kasi kahit sabihin mo na yung itong pinasok namin, bukod sa malaking responsibilidad, kahit sabihin mo, gawa ka ng gawa, kapag nakita ka ng mali, Ay, pa rin po. yun na yung makikita sa'yo. Kumbaga, Kahit anong gawin yung tama. Pag sa mas isang madaling pagkakamali, tumatak sa kanila na yung, halimbawa, may konting delay lang or may konting pagkakamali, parang doon na agad kami tinitignan hanggang huli. pag di sila Kahit naman, satisfied. yun lang din,
Ano po pinagkaiba nung, di ba, nabanggit ko na maging, kayo, high school, at nung college ko na yan. Ano pong pinagkaiba nung pag-serve sa school sa pag-serve sa bayan? School sa bayan. Kasi naman, pag naman nung high school, katulad yung high school, sabi, pag student government, puro mga may mukha lang na nanalo, gano'n. Nung panahon ko ngayon kasi talagang parang ang mga kabataan ngayon, ang aga-aga na ini-involve ang sarili sa politics eh. Kumbaga, ang taas na ng tingin, mataas na ang hinahanap nila sa isang leader. Yun lang. Tapos, nung panahon ko kasi ako, tamang komedyante lang ako nung high school. Kwela-kwela. Kaya kahit magaganda yung kalaban ko nun, ako yung nagregalo dun sa position. Nung college naman, syempre, medyo tinitignan talaga nito yung vision para sa school nun. Nakitaan naman ako na active sa ganyan. At nga pala, bago naman ako pumasok dito sa politics, naging active din ako dito talaga sa bahay namin. Naging pangulo po ako ng Pag-asa Youth Association. Presidente po ako ng Barangay Poblasyon. Kumbaga alam ang SK nung panahon na yun. Yung pala yung youth. Parang yun lang, kumbaga kami yung SK nun. President na. Pero more on ano siya, out of school youth. Yung mga pinili sa Program for out of school youth. Kaya ang mga program namin nun, like yung mga paggawa ng kandila, livelihood, livelihood. sa mga pagkakitaan mo. Paggawa ng basahan, gano'n. Tapos meron din naman kami na parang, cultural nila, poster, may yan. Sumasabay kami ng Kasay Festival ng panahon na yun. Yun yung mga budgets. Yun. So, sa questions po, okay na. Then, last na po is message po para sa mga gustong pumasok sa politics or maging public servant. Siguro lang sa akin, kung yun naman yung nasa puso, yun naman talaga number one. Kung nasa puso mo yung maging public servant, pwede ka naman. Kasi ako, kwento ko lang na ayaw akong papasukin ng politics kasi meron nga daw money involved, malaki ang money involved, gano'n. Pero ako kasi makulit ako, medyo pasaway. Pag tinarget ko yon, talagang ipupush ko yon. Kaya ang magulang ko na lang sumuko sa akin. Kaya ending, sinuportahan na lang yun ako. Tapos, hindi naman totoong money involved lagi. Kumbaga, kung makita ka lang matyaga sa pag-house to house, tapos nakita ka naman nila noon, natanim ka ng tanim na, ay, napaka-aktibo ng bata na yan, mailalagay ka sa posisyon din ng nakalagay. Yan lang. Yun lang kung gusto yun ng puso mo, gawin mo kasi lahat naman tayo ay leader. Ngayon, lahat tayo ay leader, siguro may iba't ibang aspect lang kung saan natin yun dadalhin. Siguro din yung pagiging leader ko talagang as legislative body. Yun. Talagang good po yung passion ng legislative. Tumutulong sa kapitan gumawa ng mga resolution, ordinances, kahit executive order ng kapitan kami. Kapag committee namin yung patatamaan, talagang tinutulungan namin. Okay lang po, thank you po Kagawad si sa again, siya po ang youngest member po ng ating barangay sa Barangay Poblasyon or sa Garay Bulacan. Thank you po. Thank you po.